Kaya po di malinaw ngayon sa atin kung sino ang kulto at anong kahulugan ng kulto. Ang Iglesia ni Cristo po, hindi kulto. Ulitin ko po, ituturo sa inyo bago kayo umanib sa Iglesia ni Cristo. Lahat po ng naging Iglesia ni Cristo, yung 158 countries, dumaan po yan sa doktrina. Itinuturo na si kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw. At itinuturo din na ang Iglesia ni Cristo ay siyang iglesyang itinatag ni Cristo na ipinangaral ng mga apostol at ni Cristo noong unang siglo. Na siyang dapat aniban natin sapagkat yan po ang totoong ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang kaligtasan talaga. Ngayon, bakit po itinulad po sa ibong mangdadagit? Ito po, para wag ninyong makaligtaan. Bakit po itinulad sa ibong mangdadagit? Ito po, babasahin ko sa inyo ang hula. Ano po? Dito po sa Magandang Balita Biblia. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilagaan na kayo'y palayain. Sasabayin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan, ang aking nilalang. Ayan po. Bakit po itinulad sa ibong mangdadagit? Kasi kung baga sa mga sisiw ay mayroon ng inahin. Mayroon ng mga inahin na kinabibilangan yung mga sisiw. Mula roon, dadagitin. Mula roon ay ilalabas. Aagawin nga. Sa San Judas, mababasa nyo po ran, na aagawin para madala sa kaligtasan. Yan po'y mababasa nyo sa San Judas. Na aagawin yung mga maliligtas, agawin sa apoy. Kaya ibong mandaragit, kasi mayroon na pong mga inahin na mga nakadaya sa kanya na doon sila nakakulong. Kaya sabi ng Diyos, sasabihin ko sa hilagaan, bayaan mo, wag mo silang pigilin. Palayaan mo sila. At sa timugan, wag mo silang pigilin. Nandoon po yung dadagitin ng kapatid na Manalo. Kaya po itinulad sa ibong mga dadagit yung mga pinakainahin na kinabibilanan ng mga nadagit na mga anak ng Diyos ay nandun po sa hilagaan at sa timugan. Alin po ba yung hilagaan at sa katimugan? Na doon ay dadagitin ng taong gagawa ng payo na yan nga po ang kapatid na Manalo. Yun po ang bansang hilaga. Ano pa yung hilaga? Ito po babasahin ko po sa inyo. Sa The Reformation by On Chadwick 366. In the North, hilagaan, the Protestant were in control. Lutheran Church in Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Germany. Calvinist Church in Scotland, Netherlands, Hesse, Palatinate, and Western Germany. Yan po ang mga bansa ng mga protestante na kontrolado ng mga protestanismo. Mula dyan, dadagitin ng sugo ng Diyos na mula sa malayong silangan na itinulad sa ibong mangdadagit. Kaya ibong mangdadagit siya kasi dadagitin niya doon yung mga sisiw na talagang nandun na sa pinakainahin, yun nga ang protestante. Ano ang pangdagit? Mga payo ng Diyos, katwiran ng Diyos. Sa inyo na rin ang galing, Marco, na yung kanina binasa ni Malyari na yung ibong mangdaragit na taong gagawa ng payo ng Diyos. Hindi po mandirigma, ay kayo rin may sabi na si Siro malupit mandaragit. Itinulad nga raw sa buwetre. Pero ito po, ay malinaw po na ang dadagitin ng kapatid na Manalo, yung mga taong nadaya na ng protestante, yun ang mga bansang nasa Sweden, yun po ang bansang sa hilagaan. At sa timugan naman po, yun po ang mga bansang, ito po, in the South, timugan, the Catholics were in control, Spain, Italy, Austria, Bavaria, and South Germany. Ayan po. Diyan po dadagitin ng kapatid na Manalo o taong susuguin ng Diyos. Bakit siya itinulad sa ibong mangdadagit? Doon po yun, aagawin sa apoy, sabi nga sa Biblia. Kailangan agawin sa apoy para maligtas.
Yun po bakit tinawag na ibong mangdadakip. At napakalinaw po niyan. Sa 7 po, para malaman ninyo, talagang yan nga ang katuparan. Tatawagin niya sa pangalan na ginawa ng Diyos sa ikaluluwalhati niya. Ano ba yung pangalang ginawa ng Diyos sa ikaluluwalhati niya? Yun pong pangalang Kristo. Tatawagin silang Iglesia ni Kristo. Yan po'y mababasa sa Biblia. O hindi ba nang lumitaw ang pangangaral ng kapatid ng Manalo? Hindi ba Iglesia ni Kristo? Hindi ba ipinangaral ng kapatid ng Manalo, Iglesia ni Kristo? At saka, isa po yan sa mga dahilan bakit ako nag-Iglesia ni Kristo. Hindi lamang po yan ang dahilan, kundi lalo pong nagpapatatag sa akin kung bakit totoo ang Iglesia ni Kristo. Yung mga hula na natutupad po, itinuturo sa Iglesia ni Kristo na kailangan ng hula. Sapagkat ang hula, patutuo ng Diyos yan. Isa po yan bakit talaga ako nag-Iglesia ni Kristo. Sa hula, yung katuparan ng hula na mababasa sa Biblia na talagang natupad sa Iglesia ni Kristo. Uniko ang Iglesia ni Kristo, ang may hula sa buong mundo na reliyong Kristiyano. May hula talaga, tad-tad ng hula sa lumang tipan at sa bagong tipan. Yan po ang Iglesia ni Kristo. Yan po ang may patutuo sa Biblia. Ang hula po, patutuo po ng Diyos yan. Patutuo ni Kristo yan. Katulad din ng Panginoon Kristo. Anong sabi ng Panginoon Kristo? Ang patutuo ko ay ang mga patutuo ng Ama. Kung ako niya nagpapatutuo, ang Ama ang nagpapatutuo sa akin. May hula siya eh. Kaya nga niya, basahin niyo aklat. Sabi ni Kristo. Nasa Juan po yan. Sa chapter 5. Anong sabi ni Kristo? Sige, basahin niyo aklat. Yan anya ang nagpapatutuo sa akin. Ganyan po ang kapatid na Felix Manalo. Ang Biblia po ang nagpapatutuo na siya nga'y sugo ng Diyos. Hindi po si Ciro nagyera. At saka isa pa po, ang agila, ulitin ko po, ginagamit po ng Diyos yan. Ginagamit talaga ng Diyos yan. Maging sa sarili niya, itinutulad niya ang kanyang sarili sa agila. Kaya kung sinasabi ni Marco na kung si Manaloan niya ay buwetre, kumakain ng mga patay, ay lalabas po ang Diyos ay ganun din, buwetre, pumapatay. Pero hindi po, ito po. Babasahin ko po sa inyo ng isa pang mababasa sa Biblia na ang Diyos mismo itinulad niya ang kang sarili sa agila. Marco, sa Kamalyari, ito Apokalipsis 12:14. Ito po, ayan. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipalagay siya sa agos. Ayan po. Ano pa ang katunayan ng salita na ang ibong agila, mandaragit, ay ginagamit ng Diyos na siya mismo ang tinatawag na agila? Lalabas Marco sa paratang mo na kaya si kapatid na Manalo ay buwetre. Lalabas po ang Diyos buwetre. Humingi ka ng tawad. Sana magpanata ka sa Diyos na patawarin ka. Sabihin yung dalawa na Diyos ko, patawarin niyo po kami. Kasi bulag kaming tagasunod. Mga panatiko po kami. Hindi namin alam. Patawad po. Yung palang agila, ginagamit nyo rin. Itinutulad nyo sarili sa agila. Yan po ang dapat nyong gawin. Kayo pong mga nadaya na yan, naluloko lang dyan ni Marco, na akala mo alam na alam ang Katoliko. Pareho-pareho ito ni Soriano eh. Yan sa introduction nyo sa radyo. Kung gusto niyang may tanong kayo sa Katoliko, magtanong kayo kay Marco. Nakakaawa ka, nakakatawa ka. Hindi mo alam ang Katoliko. Wala kang alam dyan. Meron kang alam, mga tuwirang ka lang, nalabag sa Biblia ang pangangatwiran mo. Wala sa Biblia yung mga pinasusunod yan. Kaya yan ang tawag ko niyan para maintindihan mo ngayon, yan ang Katolikong iglesia. Yan ang kultong iglesia. Yan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit kulto yan?
Mga bulag ang nagsusunod yan. Hindi alam ang doktrina. Hindi alam kung anong Katoliko. Ganyan ang kulto. Kaya ang tawag ko niyan sa inyong dalawa, mga Katolikong kulto at mga Katolikong antikristo. Yan po, wag sana po kayong magdaramdam. Sa Iglesia ni Cristo po, itinuturo talaga ng Iglesia ni Cristo ay talagang siyang maliligtas. Ngayon, ang gusto ko pong sagutin yung tumatawag po doon po sa palatuntunan ng Target on Air ni Carix Cayano. Po? Mayroon nagtatanong kung totoo bang ang Iglesia ni Cristo ay siya lang ang maliligtas. Alam po ninyo, dapat po ang itanong nyo po yan mismo sa Iglesia ni Cristo. Pumunta po kayo sa iglesia kung malapit kayo sa kapilya. Po? At saka, wag po kay Carix Cayano. Siyempre, hindi po niya alam yun. Kaya, ang sabi ni Carix Cayano, sa akin nyo itanong. Kaya, sasagutin ko po yan. Bakit? Iglesia ni Cristo po ako Yan po ang dahilan bakit ako nag-Iglesia ni Cristo. Totoo po yon na talagang sa Biblia, ang maliligtas lang po, Iglesia ni Cristo. Utos po ng Diyos na umanib sa Iglesia ni Cristo. Yan po nasa Biblia yan. Utos mismo ni Cristo yan na pumasok kayo sa kawan niya o Iglesia ni Cristo. Bakit? Sapagkat yun ang ililigtas niya. Yun ang kawan niya, Iglesia ni Cristo na tinubos ng kanyang sariling dugo. Ngayon, ang katagang Iglesia ni Cristo po, gusto kong unawain yung maigito. Mahalaga po itong maintindihan nyo, lalo na po ngayon na malapit na ang anibersaryo ng Iglesia. 106th anniversary na. Ayan po. Ang Iglesia ni Cristo po, yan po isang salitang figuratibo. Figurative words po yan. Metaphor yan. Kung tawagin po yan, metaphorika. Pagtutulad po, paglalarawan. Kaya po metaphor Isa pong figure of speech yan. Salitang figuratibo yan. Ang ibang tawag po niyan ay similitudes o allegory, pagtutulad po. Iglesia ni Cristo po, ang ibig sabihin niyan ay isang katawagan sa isang taong bagong itinulad ni Cristo sa isang taong bago. Si Cristo po ang may gawa niyan. Isang taong bago yan. Si Cristo ang lumagay na ulo, ang katawan po Iglesia. Kaya po Iglesia ni Cristo. Yan po, itinulad sa isang tao. Natural, kung ano ang ulo, yun din ang katawan. Kaya katawan ni Cristo, Iglesia ni Cristo. Marami pong metaphor ang katawagan sa Iglesia. Itinulad rin po yan sa puno ng ubas. Si Cristo ang puno, ang sanga, yun po ang Iglesia. Itinulad rin po yan sa kawan o kulungan ng mga tupa. Yung tupa, yun po ang Iglesia, ang kawan po, yun po ang Iglesia ni Cristo. Yung tupa po, yun po ang mga kaanib. Ngayon, isa pong napaka-madali pong unawain ninyo na talagang maliligtas talaga ang Iglesia ni Cristo at hindi po kayo maliligtas. Itinulad din po yan sa mag-asawa sa 5:23 po na mag-asawa. Sinasabi sa 5:23 ng Efeso na kung paano anya ang lalaki ay pangulo ng asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ngayon po. Katawan, yun po ang Iglesia. Yun po ang ililigtas ni Cristo. Kaya, kung hindi po kayo asawa, hindi po kayo ililigtas ni Cristo. At saka gusto ko pong mapansin ninyo, pagka nag-asawa ang isang babae, ang pangalan po niya ay pinapalitan na at ang itinatawag sa kanya, pangalan ng asawang lalaki. Katulad po ni Marian Rivera, di ba? Nung mag-asawa siya, kay Dingdong Dantes, ayan, binanggit ko po rin sapagkat popular yan Marian Rivera, di ba, yung artistang maganda? Marian Rivera. Pero nung mag-asawa siya, doon po sa sikat na si Dingdong Dantes, hindi na po Marian Rivera ang tawag sa kanya. Mrs. Dingdong Dantes na. O di kaya, Mrs. Marian Dantes na. Ganun po yon. Pag nag-asawa na ang babae, iba na ho ang tawag po sa kanya, yung tawag ng lalaki.
Kaya nga po, ang tawag po, Iglesia ni Cristo, asawa ni Cristo. Hindi po tinatawag sa ibang pangalan yan. Iglesia ni Cristo ang tawag. Bakit? Ang asawa, ang puno, ang ulo, si Cristo. Kaya ang tawag, Iglesia ni Cristo. Nakita niyo po ba? Ngayon, kung hindi po kayo asawa ni Cristo, hindi kayo kabilang dun sa iglesyang ibinibilang na asawa ni Cristo, pagtutulan, hindi po kayo ililigtas ni Cristo. Eh bakit? Hindi po kayo asawa eh. Nakita niyo ba? Hindi pwedeng yung kapitbahay, yung asawa ng kapitbahay nyo, ay sustentuhan ni Kristo. Kayo po ba na may asawa na? Yung bang asawa ng kapitbahay nyo, sinusustentuhan nyo? Siguro, kung kabit kayo, pakikiapin na yon. Kung kabit nyo yung asawa ng kapitbahay nyo, pwede nyong sustentuhan. Ay si Kristo po matuwid. Isa lang talaga asawa niya. Hindi pwedeng yung asawa ng kapitbahay niya ay susustentuhan niya. Hindi po pwede yun. Labag ho yun sa talagang normal na maging sa doktrina. Maging po sa talagang batas ng tao. Eh labag po yun. Labag po yun na asawa ng kapitbahay mo ay pakikialaman mo. Kita nyo po ba? Yan po ang katunayan na talagang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Kaya po, salamat po kay Karix Kayanong ng Target on Air. Salamat po sa iyo, Karix Kayanong, sapagkat talagang sinabi mo na masasagot ko yan. Kaya ito naman, bilang isang Iglesia ni Cristo, yan po ang dahilan ba't ako nag-Iglesia ni Cristo. At yung 158 countries po, talaga pong maliwanag sa kanila yon, maliwanag sa amin yon, na talagang Iglesia ni Cristo lang po ang ililigtas. Hindi po maliligtas ang hindi Iglesia ni Cristo. Eh bakit? Hindi naman kayo asawa ni Cristo eh. Nakita nyo po ba? Yan po ang legalidad niyan. Nakita nyo po ba? Isip-isipin nyo, kung lahat na lang ililigtas ni Cristo, ano nang mangyayari? Ano na hong mangyayari sa batas ng Diyos? Hindi na po makatwiran. Ang batas ng Diyos po, malinaw po yan, sabi ni Pablo, yan ay hiwagang hindi nauunawaan ng mga tagapagturo na si Kristo at Iglesia, iisang laman yan sa harapan ng Diyos. Gaya ng mag-asawa na hindi lamang isang laman, kundi isang tao sa harapan ng Diyos yan. Na paano kang ililigtas ni Kristo kung hindi ka po nandito sa katawan? Labag ko sa aral ng Diyos na iligtas ni Kristo yung wala sa katawan niya. Sapagkat ang batas ng Diyos, kinakailangan nandito ka sa katawan ni Kristo. Eh bakit? Ito po ang tinubos ni Kristo. Yung kasalanan ng iglesia, nananagot po ang ulo. Siya po ang nananagot ng kasalanan. Si Kristo po, taong walang kasalanan. Pero bakit namatay siya? Kasi nakalagay sa Bible na ang parusang kamatayan ay para sa mga taong mga makasalanan. Pero bakit si Kristo namatay? Namatay po siya dahil sa iglesia na itinayo niya. Dahil po sa kailangan nandito po kayo sa katawan. Sigurado po kayong maliligtas. Bakit? Namatay si Kristo dahil po dito sa iglesia. Ito po ang tinubos niya ng dugo. Iglesia ni Kristo. Mababasa po ninyo yan sa Gawa 20:28 sa translation ni Lamsa. Yan po ang tamang translation. Iglesia ni Kristo. At yan din po ang ginamit ni Apostol Pablo nang bumati siya sa kabuuan ng Kristiyano noong unang siglo. Mangagbatian na niya kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng Iglesia ni Kristo. Mababasa po ninyo yan sa Biblia. Talagang Iglesia ni Kristo po. At pagka wala po kayo dyan, hindi po talaga kayo maliligtas. Patawarin po sana kayo na sana po ay maunawaan nyo yan at pagka kayo'y napatawad, tiyak sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ngayon, yung mga hindi po inabot ni kapatid na Manalo, kasi ito po, isa pa ito sa malupit daw. Kasi sabi ni Soriano, paano raw yung mga lulat-lula nyo? Di basta na lang parurusahan yun. Gumawa naman ng mabuti, hindi naman nagnakaw, hindi naman raw pumatay. Malupit daw ang doktrina. Hindi po doktrina ng iglesia yon. Talaga pong
nasusulat sa Biblia na yung mga kay Kristo ay wala ng hatol. Ay nung nasa labas, may hatol po yun. Ngayon, kung hindi kayo inabot ng pangangaral, gaya ng sabi ni Soriano, hindi kayo inabot ng pangangaral ng kapatid na Manalo, hahatulan kayo labas sa kautusan. Hindi po kayo hahatulan sa kautusan na itinuturo ng sugo. Labas sa kautusan. Kaya, yung mga hindi inabot noong 1914, hahatulan po yun sa kanilang budhi, sa puso, kung anong nakasulat na kautusan sa puso nila. Sa budhi sila hahatulan. Kaya, pero nasa loob na kayo ng batas ng Diyos, hahatulan po kayo batay sa batas. Ang batas po, hindi maliligtas ang wala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya po si Dr. Jose Rizal, hindi inabot yung pangangaral ng kapatid na Manalo. Maaari pong ligtas yun eh. Kasi namatay siya na talagang dahil sa pagtatanggol niya sa Iglesia o pagtatanggol niya sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na hindi nga itinuturo ng Katoliko. Na natuklasan niya, iba ang itinuturo ng relihiyong dala dito ng Kastila na si Magellan. Na Marco, Evangelista, ulitin ko po sa iyo, nang dumating si Magellan dito, wala pang pangalan ang pinagyayabang mong relihiyon. Bakit? 1870 lang, ipinaliwanag na ang pinaka-opisyal na pangalan sa Vatican, doon sa Vatican Council, opisyal na pangalan ng Katoliko ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Noon lamang 1870, mababasa po ninyo yan sa Aklat ng Katoliko, sa Discourses of the Apostles' Creed. Sa 1870 ay doon ipinahayag ang opisyal na pangalan sa Vatican Council, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero nang dumating dito si Magellan, wala pang opisyal na pangalan yan. Kolorum po yan. Kaya yan po ang kulto. Mga kulto yan. Sumusunod kayo sa dala dito, isang relihiyong hindi nyo nauunawaan. Bueno, sana po maliwanag po sa inyo yan. Talagang yan po, kayo po ay inaanyayahan ko na makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo. Okay lang, wala naman masama po doon kung padaanin nyo dyan kay Carix Cayano. Okay lang po yun. Sapagkat ako naman po ang totoo po, nagsusubscribe ako dyan sa palatuntunang Target on Air. Sapagkat gusto ko po ang programang yan. Maikli lang. Hindi po siya katulad ng ibang, ulitin ko po, hindi po siya katulad ng ibang mga radio announcer, mga komentarista na mayayabang na kung na mayroon mga pinapanigan. Ito pong si Rix Cayano, napapansin ko po, wala siyang pinapanigan. Gaya po nga ng sabi niya na kung ano lamang ang tama. Sapagkat akala nung iba, kapatid siya sa iglesia. Nagulat nga po ako nung sinabi niya na binabati niya ako sa kanyang programa kasi mayroong kapatid na nagsabi sa akin, kilala mo ba niya si Carix Cayanong ng Target on Air? Bakit kako? Binabati ka niya Noon raw anyang may programa ka kilala ka niya ganun po ba ka? Kaya nakinig ako sa kanya. Salamat po sa pinopromote nyo po ang aking programa, ang aking balitang kutunan. Salamat po, Carix Cayano. At ayan po, sinagot ko na po yung nagtanong sa iyo na totoo bang ang Iglesia ni Cristo ay maliligtas at walang iba. Totoo po yun. Totoo po yun. Biblical po yun. Hindi po yung kapanatikuhan. Ang Iglesia ni Cristo po hindi panatiko. Alam ang sinusunod. Alam namin yan. Nababasa sa Biblia yun. Hindi po yun sariling gawa-gawa lang ng ministro o imbento lang ng kapatid na Manalo. Hindi po. Talaga pong ang Iglesia ni Cristo ay siyang ililigtas ni Cristo. Pag hindi kayo Iglesia ni Cristo, hindi po kayo ililigtas. Ulitin ko po, isang metaphor ang Iglesia ni Cristo. Inilalarawan lang na halimbawa, si Kristo nga ulo, ulitin ko, ang asawa niya Iglesia, hindi po kayo ililigtas kung hindi kayo asawa ni Kristo. At pagka ang kapitbahay, hindi po pwedeng, hindi naman kayo asawa
hindi po pwedeng ang asawa ng kapitbahay ay sustentuhan. Labag po yon. Hindi maaring iligtas ni Kristo o sustentuhan niya ang asawa ng kapitbahay, kundi yun lamang asawa niya. Bakit? Si Kristo'y matuwid. Yan lamang po mga kaibigan. Bueno, yan po Karix Kayanong. Doon po sa nagtanong sa iyo, sana po nakikinig siya. Ano po? Bueno, sana po ay inyo pong naunawaan. Ano po? Inulit ko po yan sapagkat doon po sa isang video, hindi ko na po na-edit yun eh. Kasi pagka inulit ko ang edit, hindi na ho maintindihan. Kaya pagpasensyahan po yun. Halos 1 oras yun. Mahaba yun. Nandun na rin po yung bakit kulto ang Katoliko. Ano po? Bakit hindi kulto ang Iglesia? Nandun na rin po yun. Pero inulit ko lang kayon para lalo pong maliwanagan yung mga nagpaparatang na ang Iglesia ni Kristo'y kulto. Hindi po kulto ang Iglesia. Yan po ang Iglesia ni Kristo. Sinasabi ng Biblia na kaharian ng anak, kaharian ng Diyos. Yan po ang bayan ng Diyos. Yan po ang tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya hindi po kulto yan. Bueno, ulitin ko po, nais ko lamang pong batiin itong mga mini-mission ko po ito eh. Si Hayan K. King. Asyong po ang tawag ko niyan. Kaibigan ko po yan eh. Ang asawa niya si Jocelyn. Kumusta po kayo, Mr. and Mrs. Hayan King? Jocelyn, kumusta po kayo? Si Alex Sineta, mini-mission ko rin po yan. Born again po yan. Kapatid ko po yan. Si Salde at si Tek Sineta, mag-asawa po yan. Si Lily Sineta at ang kanyang anak, si Richard Locsin. Si Gumerciendo Portem, yan po, nung binata pa kami, kasama-sama ko po yan. Glenda Rial, yan po'y pinsan ko si Glenda. Glenn, pakinggan mo mabuti ang aking mga video. Ano po? At si Paul McKinney, Billy, dito po yan sa Edmonton. Si Astor Sineta at si Noemi Sineta at pati ang kanyang anak si Mark. Yan po mga mini-mission ko yan. Si Joye Sineta Nebre, si Joye Nebre, at saka si Jonah Sineta po sa New York naman. Ito pong Arlen Asarcon, ito po sa Toronto. Mini-mission ko rin po yan. Lagi pong binabahaginan ko ng aking mga video. Ano po? Kumusta po kayo at sana po ay loobin ng Diyos na wag po tayong madamay nitong sakit na mabilis makahawa at pumapatay ng tao. At bago po pala, hindi ko rin po malilimutang batiin itong iba. Ano po? Hindi man po lahat, pero at least mababati ko na po ang iba. Ito pong Henry Tacod. Ito po ay Ruta Extension po, distrito ng Micronesa, lokal po ng Ruta Extension. At si Robin Rabino, Marion King, si Jeffrey Yang, si Abner Morillo po, dyan po sa Pilipinas to, sa Camilla, lokal ng Camilla, Springville, distrito ng Cavite. Edgar Bondok, si Lef B.Y. Licanda, lokal po ng Lanao sa Iligan City, Lanao del Norte. District of Lanao. Si Anito, si Marihod, lokal po ng Negros Occidental. Lokal po ng Marihod, Negros Occidental. Si Mario Dick Dacchio, Regan C. Dacchio. Ano po ito pong si Sebret de Cruz sa Sabang po. Sabang po, Rimbo District ng MS distrito ng Sabang. Ito po Redor family, Bautista family sa Bulilan District, Cavite South. Si Crisaldo Buenarte, Rex Rosario Teo, si Ramel Opreso at si Eric Diaz, lokal po ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. At itong si Belen Villavicencio, lokal po ng Tunasan. Ayan po. Pasensya na po yung iba sa napakaba na po. At siya nga pala, karagdagan pong mimisyonin ko ngayon. Itong si Rix Cayano. Ito po ang may palatuntungang Target on Air.
nagsusubscribe po ako sa kanya. Mga kapatid, mag-subscribe din po tayo sa kanya. Huwag niyong kaligtaan na mag-like kayo, mag-subscribe po. Sa akin, lalo na po sa akin, mag-subscribe po kayo. At isama niyo na si Rick Cayano sapagkat talaga pong sumusuporta siya sa iglesia at sa aking palatuntunan. Bilang ganti po rin sa kanya, isubscribe niyo po siya. At muli ay inikayat ko po kayo mga kaibigan na ipanalangin natin sa Diyos. Mga kapatid, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamahala at ang kanyang pamilya, na sana huwag mahawa nitong kasalukuyang coronavirus. Ano po? At manatili pong masigla ang kanyang mga pamilya na huwag mahawa upang mapangisawaan tayo, ang buong iglesia, para madala sa kaligtasan. At tayo rin po, idalangan natin sa Diyos na sana po kung hindi kasalanan, alisin niya na po ang coronavirus para mabuhay na tayong tahimik at patuloy po na sana'y pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat po sa inyo.